Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tunay ngang napakaligaya ng ating Pasko. Nandyan na po ang mga ilaw na kumukuti-kutita, mga masasayang pamaskong awitin, mga regalo na ating natatanggap. Abay, tunay ngang maligaya ang ating Pasko. At lalo po tayong dapat na mas lumigaya sapagkat ating ipinagdiriwang ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi lang po kapistahan ng kapanganakan ni Jesus ang Pasko, kung hindi kapistahan din nating mga tao. Alam po ba ninyo, ang yumaong si Pope John Paul II ay tinawag ang Pasko na kapistahan ng tao. Opo, tama po kayo. Kapistahan din nating mga tao ang Pasko. Alam po ba ninyo kung bakit? Sapagkat noong nagkasala po tayo at nagkasala ang ating unang mga magulang at dahil na din sa ating sariling pagkakasala, tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Tayo ay nalulon sa kasalanan. Tayo ay ginapi ng kasalanan. Gaano po kalalim ang ating pagkakasala? Pakinggan po natin si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ika-7 kabanata. Ano pong sabi? Ang mabuting nais kong gawin ay hindi ko ginagawa. At ang masama na alam kong hindi ko dapat gawin, ito ang aking ginagawa. Miserableng tao ako. Sino ang makapag-aahon sa akin sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? At alam po ba ninyo, si San Pablo na din ang sumagot. Maraming salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Noong pong kinuha ni Kristo ang ating pagkatao, binahagian po niya tayo ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Ang anak po ng Diyos ay nagkatawang tao upang ang mga tao ay maging mga anak ng Diyos. Alam po ba ninyo si San Agustin at si Santo Tomas, higit pa po doon ang sinabi. Wika nila, ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang mga tao ay maging Diyos. Nang isilang po ni Maria si Jesus, binahagian po niya tayo ng kanyang pagiging bilang anak ng Diyos. Tayo po'y kanyang itinaas. Hindi na tayo makasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Sa pamamagitan po ng Pasko, tayo ay nabahiran ng kabanalan. Itinaas po tayo ni Kristo. Kinaisa po niya tayo. Kaya tao, maligayang kapistahan sa iyo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At huwag po ninyong kalilimutan si Mary at si Christ ngayong Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat.